wala kaming nare-record, no? Wala kaming nakikitang concrete program na masasabi natin that can change the lives of the Bangsamoro people except for the block grant. No? Kasi yung region, yung regional government, ay syempre nangangailangan sila ng mga tao to employ. No? So parang ang lumalabas is that the regional government is employing more people in the barn. No? Pero yung kailangan nating investments, kailangan nating increase ng tourism, kailangan nating infrastructure projects for airports, seaports, highways, no? Yun po yung wala. Sa unang 3 taon po ng termino ni Pangulong Marcos Jr., ngayong araw din ang ika-4 na State of the Nation Address ng Pangulo. Ano ho ba ang inyong mga inaasahan at ano ho ba yung mga pinakatumatak po sa inyo na nagawa po ng Administrasyong Marcos Jr., lalo na po dyan po sa BARM? Well, sa BARM naman, ang lagi natin tinitingnan dyan ay yung mga nakalaad sa Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. No? Una-una dyan yung tinatawag nating decommissioning of the combatants, pangalawa yung normalization, and pangatlo yung strengthening ng intergovernmental collaborations, intergovernmental relations of the national government and the BARM. No? Sa decommissioning, just recently po may nilabas na statement ang Moro Islamic Liberation Front na hindi sila masaya sa nangyaring takbo ng peace process at hindi nila ipupush through yung pag-decommission ng more or less, if I'm not mistaken, 14,000 combatants. No? Bunga ito sa mga iba't ibang reasons ng national government and MILF pagpatakbo ng BARM. Doon naman sa intergovernmental relations, at least medyo dyan nakita natin in the past 3 years, mabilis naman yung pag-usad no? With Secretary Pangandaman ng DBM. Siya po kasi yung head ng intergovernmental relations na committee. So medyo kumpara natin sa in the past years, medyo may madalas na pag-meeting at pag-convene ng mga different members ng national line agencies and the BARM. And lastly, yung tinitingnan natin dyan yung Marawi rehabilitation. Mabilis naman din yung pag-develop pero may mga napapansin tayo sa baba na yung mga IDPs, lagi silang humingi ng tulong sa national government na bigyan sila ng tamang pansin. Sa kanila kasi medyo mahirap yung mga policies na nakalaad doon sa pag-rehab sa Marawi. Like for example, some of them has to pay no, yung mga pag-rehab ng kanilang mga tahanan, ng kanilang mga properties. But overall, I think the national government through the Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity, may mga initiatives silang ginagawa. But kailangan natin siyang i-connect no, sa ground. Kasi nakikita natin na although at the national level and yung tinatawag nating vertical conflict ay nabawasan na. No? Yung enkwentro ng government versus the Moro fronts, relatively wala na talagang ganong klaseng gulo. Ngunit yung tinatawag nating horizontal conflict kung saan yung sa data po, no, sa datos ng ating Philippine National Police ay merong 1.5 a rate of 1.5 a day, no, killings or death a day, na kung saan kami po ay naaalarman. Kasi kung makikita mo sa ibang regions, kung may binaril o may napatay, agarang may ginagawang solusyon yung ating security forces, no, yung ating Philippine National Police, yung ating AFP. Pero dito sa BARM ay parang nagkakaroon tayo ng tinatawag nating apathy. Yung parang yung mga tao parang nasasanay na silang nakikita sa news na may binabaril araw-araw sa iba't ibang lugar. So ibig sabihin, sir, hindi masyadong ramdam ng taga-BARM yung presensya ng gobyerno, lalo na pagdating dito sa peace and order. Hindi ganoon walang pagbabago yung nakikita po ninyo, kundi mas lalo pang lumala yung gulo dyan sa BARM?
Yun nga, sinasabi ko, pwede natin i-categorize yung gulo. No? Kasi yung gulo na tinatawag nating vertical conflict, yung armadong pakikibaka, yung ganong klaseng gulo, ay talagang relatively wala na. No? Talagang zero na yung ganon. Pero yung gulo na sinasabi natin ngayon, yung tinatawag nating mostly ay bunga ng rido, no? Yung family feuds, no? Yung mga lawlessness, yun po yung kailangan pong tugunan. And tama po, yung karamihan sa atin sa BARM ay siyempre concerned sila no sa mga situation na mabilis po yung economic activity sa BARM because of the block grant. Malaki po yung pondo galing sa national government, pero hindi lahat ay nararamdaman ito dahil yung iba, karamihan sa atin ay still kailangan nilang i-secure yung kanilang mga sarili. Mapapansin din po natin na ito yung data galing sa different embassies, no. Makikita natin ang BARM ay nasa red flag pa rin siya, red tag, no? Ibig sabihin bawal po pumunta yung mga turista, bawal po pumunta yung mga staff ng embassies, no, sa BARM and some areas in Mindanao. So ang ibig sabihin nun, yung ganong klaseng pag-label ay is simbolo or nagpapahiwatig na hindi pa peaceful talaga yung lugar. Opo, opo. At nabanggit po ninyo pagdating sa economy. Pero ano po yung nakikita po ninyong mabuti naman? I mean, naggawa ng gobyerno ni Marcos Jr. pagdating naman po sa pagtugon sa kahirapan. We learn, alam natin na dahil po dito sa hindi pa ma-resolba na political issues dyan po sa BARM, at the same time hindi po matatag na politika, ito po yung mga naging implikasyon. Tama ho ba? Kahirapan at saka gulo. So, I mean, in fairness naman, ano bang nakikita po ninyong tugon naman ng gobyerno ng Marcos Jr. administration doon sa mga kababayan pagdating naman sa pagtugon sa kahirapan, sir? Sir, pa-unmute lang po. Yung audio, wala po audio. Alam naman natin no, yung short term na mga programs no, yung mga ayuda ay talagang nakatanggap po yung BARM. No? Ang dami naman pong nakinabang doon sa mga ganong programa na yung tinatawag natin short term solutions sa hunger, no. Subalit nakikita natin ang kailangan po kasi natin sa BARM is long term, no? So may mga projects naman tayong na-implement yung government natin sa BARM. But these are, for us, we see this as just a short-term project because alam natin na yung block grant, yung suporta po galing sa national government, yung 5% of the total collection of the taxes from customs and the BIR, roughly around 80 billion to 90 billion every year yan. Yung block grant na yan, ay hindi yan siya forever na tulong sa farm, no? Meron tayong limit dyan. So, yung block grant na yan, ay nanggaling yan sa every taxes ng Filipino, no? Kumbaga, Filipinos from Luzon, Visayas, and Mindanao ay nagko-contribute para tulungan po yung BARM. Subalit, yung proyekto na ini-implement dyan ay for short term, kaya ang nangyayari, ang worry namin is paano kung darating yung panahon na puputulin na yung block grant na yan, ay anong mangyayari sa BARM, no? So, ang kailangan po natin sa BARM ay malalaking airports, no? Seaports, no? Yung mga highways, kailangan nating ayusin para po yung mga produkto ng ating mga farmers, ng ating mga tao sa farm na pwede nilang ipagmalaki, ay talagang can earn, no? We can earn more. Ang base po sa data natin, even yung mga itlog na lang po, no, itlog ng manok or yung chicken, ay karamihan ay galing pa sa ibang regions, no? So wala masyado tayong produkto na talagang nanggaling sa BARM para ang tao sa BARM o yung Bangsamoro ay magkaroon ng self-sustaining livelihood, self-sustaining food security. Opo, opo. Huling punto na lang, bago ko ipasa kay partner Admar, Sir Sensuat, pagdating po dito naman sa nalalapit na eleksyon, alam natin, di ba? Yung parliamentary election po ninyo. Malaki ho ba yung pag-asa po natin o ang inaasahan po ninyo ng mga pagbabago na matutugunan din po yung issue sa politika dyan po sa BARM dahil nga po sa paparating na eleksyon? Ano bang ano po ninyo? Paano na o masasabi po ninyo dyan?
Oh, tama no, magandang punto 'yan no. Jade no, kasi nakikita natin na this coming October no, base dun sa batas na inamend no sa time ni President Marcos ay supposed to be last 2025, May 2025, meron tayong election sa BARM. So ngayon, hiningi ng Kongreso na magkaroon ng konting extension. No? Sa aming palagay, ideally, no, ito ang sinasabi natin, ideally, magandang proseso yan. At least magkakaroon na tayo ng mga legitimate, no, may moral ascendancy ng mga manungkulan. No? Magiging members of the parliament and even the chief minister will come from those that the people have elected. No? Sa panahon kasi ngayon, silang lahat ay puro appointed, no? Appointed by the president. No? Since 2019, no? So ang iba sa kanila na-retain, ang iba napalitan. So walang klarong makikita nating yung tinatawag natin yung democratic process ay hindi pa nasusunod dahil puro appointed. So ngayon, hopefully by October, pag matuloy yung election sa BARM, ay magkakaroon tayo ng first members of the parliament that will be elected. However, ang isang challenge po natin dyan ay yung usapin sa Sulu. Kasi meron po tayong 6 na members of the parliament which supposed to be coming from Sulu. Eh yung last year po, dineclare po ng Supreme Court na hindi parte ng BARM, yung Sulu, no? Province of Sulu. So, yung karamihan doon, alam din po natin na ang Moro National Liberation Front or yung struggle po ng Bangsamoro ay nagsimula, no? Isa sa mga origin nito ay sa Sulu. So, yung mga kapatid nating mga Tausug, no? Yung mga kapatid nating mga Moro friends na sa Sulu ay masama ang pakiramdam nila, no? How can they be properly represented in the region when they are excluded, no? So, nakikita natin na kailangan ayusin muna ng national government natin yung ganung klaseng mga issues. Dahil kung ipagpatuloy natin yung election, no, in the different provinces, and meron pa lang isang province na napag-iwanan, so parang hindi naman po tama yon. Sir, magandang umaga po, si Admar po ito. Mangungumusta lang muna sa lagay ng panahon dyan po sa Mindanao? Makulimlim din, no? Pero in the past few days hindi naman po ganun kalakas na. Salamat, Edmar. Opo. Sir, dito po tayo sa kaugnay sa poverty incidence. Kasi pag sinabi mong poverty incidence sa bansa, naunguna sa listahan ng Philippine Statistics Authority andyan po sa Mindanao, particular na din po dyan po sa Bangsamoro. Sa nakalipas po na 3 taong termino, may malinaw, matibay, kamusta po yung programa ng national government sa pangkalahatan sa paglaban po sa kahirapan dyan po sa mga lugar na yan? Surprisingly, talaga naman pong tumaas yung GDP, no, yung in the region, in the province. This is mainly because of the block grant, no? Kasi malaking stimulus fund po yung pinubuhos ng national government na block grant, around 80 billion yung nasabi ko kanina, no? Yearly po yan, no? So economic activity alone, nagbe-benefit po yung region, no? So may relatively nag-increase po yung income ng ibang mga tao. And ang concern po natin doon is most of the income that the people are receiving are spent for food, no? And yun, mataas pa rin po yung inflation rate natin, mataas pa rin po yung mga bilihin. Kaya no matter how big yung binubuhos na pera ng government natin sa BARM, ay hindi pa rin ito equally na benefit sa mga tao. Dahil yung mga ordinaryong mga workers, mga farmers natin, no, hirap pa rin sila dun sa mga bilihin. So in a way, yung kailangan nilang tugunan sa health, no, yung kailangan sa education ng kanilang mga anak, ay hindi pa rin fully addressed. Opo, no? And in terms of dito sa ekonomiya rin po natin, sir, meron bang matitibay na mga programa, proyekto? Kasi malaki po yung, kumbaga, parang malaki ang potensyal ng Mindanao. Agricultural land, napakarami po dyan, maraming mga pananim dyan.
Pero dito lang yata sa Pilipinas ba or sa Mindanao ba na kung sino yung may mga farm, may malaking farm, yun din yung nakakaranas ng mga paghihirap sa ibang mga bansa. Pag farmer ka, isa ka sa mga mayayaman, ng mga mayayaman sa bansa po. Pero sadly, dito sa ating bansa, kung sino yung farmer, sila din yung napagkakaitan po. Yung potensyal na tap po ba sa nakalipas na 3 taong termino ng kasalukuyang administrasyon po? Unfortunately po, yun nga sinasabi ko, wala po kasi tayong long-term engagement programs ng national government. Kaya yung mga concerns natin in the past 3-6 years, no, hindi pa rin natugunan. So kaya nga ang sinasabi natin is ang government should invest on industry building, yung mga long-term food security programs. Unfortunately, tama yung sinasabi nyo, Edmar, na talagang mayaman po no, yung lupa natin sa Mindanao, particularly sa Bar. No? Nandiyan po yung Ligawasan Mars, no? Yung napakalawak na marshland, no? Na may potential for tourism, may potential for ecotourism. No? And then pwede din siyang may presence po tayo ng oil and gas. No? Pwede nating ma-develop yan. And that can really sustain, no? Can help not even the region but the entire country. No? Kasi pwede tayong pwede tayong mag-supply na sarili nating mga oil at gas para sa ating mga tahanan. Unfortunately, yun yung kulang. No? Wala kaming nare-record, no? Wala kaming nakikitang concrete program na masasabi natin that can change the lives of the Bangsamoro people except for the block grant. No? Kasi yung regional government ay siyempre nangangailangan sila ng mga tao to employ. No? So parang ang lumalabas is that the regional government is employing more people in the Bar. No? Pero yung kailangan nating investments, kailangan nating increase ng tourism, kailangan nating infrastructure projects for airports, seaports, highways, no? Yun po yung wala. Po, nabanggit mo sa proyektong pang-infrastruktura kasi nung nakalipas na administrasyon na taga Mindanao, marami ang mga naipangako, meron na nga mga pag-aaral, kumbaga hindi lang natuloy kasi hindi naman sasapat talaga yung 6 na taon no, para tugunan ang mga pangangailangan Luzon, Visayas at Mindanao. Malaki bang kawalan sa inyo po yung mga proyekto sana na nakalinya na para po sa Mindanao na medyo naudlot at hindi na pagpatuloy ng kasalukuyan po? Though, mula build, 3B, meron naman pong pangako sa kasalukuyan po na build better, more. Ang maalala ko dyan, yung former secretary ng Mindanao Development Authority, yung flagship project po talaga ni the late Secretary Alonto as yung Mindanao Railway, kung saan i-connect po natin ang Cagayan de Oro, Iligan, Marawi, Cotabato City, Jensan, and then Jensan, Davao, and then sa Caraga Region, Butuan. Yung po sana yung isang proyekto ng magbibigay ng malaking tulong sa Mindanao. Sa ngayon, it really hirap no yung pagbiyahe no, from one region to the other and yung pagtransport ng mga products natin. So sayang po yun. Yun yung sanang isang project na makakatulong talaga sa people to commute, no, to travel from one province, one region to other, or yung transport ng mga produkto, no? Kasi marami pong mga produkto sa iba't ibang region dito sa Mindanao na pwedeng mag-share. Like for example, sa Jensan, yung kanilang tuna, pwede nilang ipadala sa Northern Mindanao, o yung mga prutas galing sa Bukidnon, pwede nilang ipadala sa Cotabato. Yung ganung mas madalian lang. No? Pero ngayon, unfortunately, hindi po natuloy yung project na yun at talagang nararamdaman po namin yung setback nun. Opo, dito naman po sa Antas ng Karunungan, Edukasyon, dyan po sa Mindanao po. Kamusta naman po, sir? Well, with due respect sa DepEd, no, they're trying their best naman po. Pero nakikita natin na
dahil po dun sa COVID, no, naapektuhan po yung 2 years na education natin. And ang napapansin natin ay iba na yung mga learners natin ngayon. No? Kaya kailangan pong i-double time ng ating government yung pagtulong sa mga students natin that are coming from the public schools. No? And aside from that, yung kailangan din po natin, kasi sa Mindanao, yung konteksto natin dito, mas marami dito yung mga relatively marami mga Muslim. No? So, kailangan din po nating i-improve yung madrasa education natin, kung saan kailangan din po ng suporta yung mga ustads natin para yung mga Muslim maintindihan nila lalo kung ano po yung religion na Islam. And pangatlo po, well, so far on the private schools, no, Ateneo, iba't ibang schools dito, okay naman sila, no? And of course, yung UP Mindanao, yung mga universities na yan ay talagang nagtatop na rin po sa Asia, no, even sa buong mundo. Ang kailangan po talaga nating ma-address, no, ay yung education na kailangan marating, or that can reach those that are badly in need, no, especially doon sa mga remote areas, and those sa mga students ngayon na nagkaroon sila ng attitude na parang they rely more on the internet, they rely more on AI, artificial intelligence, which for us, kailangan, although siyempre, recognize natin na may positive and negative aspect naman po yung AI. Pero mahirap naman kung yung mga students natin ay solely dependent on those gadgets. Opo, huli na lang mula sa akin, no? Meron po tayong mga representatives, no? Mula dyan sa Mindanao, marami yan. Sa Kongreso natin, sa mababang kapulungan, mga kongresista, no? At sa mataas na kapulungan, mga senador na talagang galing po dyan sa Mindanao. Though, kung pagbabatayin mo yung bilang niya sa ibang mga halimbawa dito sa Senado, kukonti lang talaga yung galing sa Mindanao. Kamusta naman po yung kanilang performance po, sir? Dahil sila yung kumbaga parang may connection talaga sa national, na may say din talaga, unlike sa mga nasa lokal lang na pamahalaan. Kumbaga sila yung mas nakakataas, mas dito rin nag-opisina sa Luzon, sa Metro Manila, na may maaring koneksyon sa ating national government po para maka-impluensya ba na mahikayat na pagtuunan ng pansin dyan po sa Mindanao, na parang ginagawang literal lang yung ibig sabihin ng Land of Promise. Panay pangako lang po ang sinasabi dyan, at yung katuparan dito sa mga pangako na ito minsan mabagal po, sir. Tama yung observation nyo, Edmar. No? Supposed to be Mindanao is one huge island. But unfortunately, every region po and provinces parang hindi pa nagkakaisa. May study kami noon ginawa, no? When I was still with a project ng Konrad Adenauer Stiftung, isang German foundation na nagkakandak ng study on the political dynamics, no, in Mindanao, in the whole country. Ang nakikita namin na kulang is yung tinatawag natin sanang magkaroon tayo ng isang Mindanao block, no? Kung saan yung congressman natin, yung lahat ng congressman in Mindanao, sana magkaisa sila at magkaroon sila ng isang voice, no, sa Congress. Kasi kung ganun, talagang magkaroon tayo ng magandang programa at ma-prioritize po yung mga kailangan natin sa Mindanao. Pero parang ang lumalabas ay hindi pa, no, parang ibang-iba yung Region 10, ibang-iba yung Region 13, yung Caraga, yung iba yung BARM, no? SOC Sargent. So parang magkakaiba yung kanilang mga agenda, no? Kaya iba't iba yung kanilang mga concerns, no? Pero kung makikita natin, kung itong mga congressmen natin, itong mga local government units natin ay magkaroon ng isang unity, no, isang boses sa Kongreso, malamang yun, even the railway, no, yung project na yun, ay mapapressure natin yung NEDA, mapapressure natin yung national government na ibigay sa atin. No? So sa ngayon, ni tulad dati, at least meron tayong presidente na nanggaling sa Mindanao
na talagang tinitingnan niya yung welfare ng mga tao sa Mindanao. Sa ngayon, kailangan nating i-remind yung ating mga senators na from Mindanao and also the congressmen who's coming from Mindanao to really get their acts together and work together to help the people in Mindanao. Sir, huli na lang, hingi lang kami ng grado mo para sa performance sa ating Pangulong Marcos Jr. sa unang tatlong taon ng kanyang panunungkulan. 1 is the lowest and 10 is the high score. Well, with due respect sa kanya, may mga magagaling naman din siyang mga tao, no? May mga secretary siya na talagang they're doing their best, no? So for us, yung goal kasi natin dito talaga is makita yung magiging iba yung Mindanao, no? Kumbaga, we're moving forward, we're moving upward. So based dun sa mga nakita natin, based dun sa mga napag-aralan natin, we can give him around 4. Yeah, at least we are still not. Pasado ho ba yan o fail? Fail. Ano Fail po. Fail. Okay. Fail. Opo. Alright, sir, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Ingat po.